opinions of the preceding program and the opinion expressed by the commentator are solely his own and are not in any way reflective of nor sanctioned by the management of Bombo Radio Philippines. Sa lalawigan, ang una mong pag-ibig, ang iyong mga kaibigan, nababata kapatid. Si Juan minsay nangarap at kung saan-saan pa nagpunta, ang asensong hinahanap sa lalawigan lang pala. Isang pagbati po ng magandang morning sa ating lahat dito po sa ating pong lalawigan, sa ating pong kapuluan at sa manhumpanig ng ating pong daigdig. Ang ating mga kababayan, alam kong lagi po kayong nakasubaybay dito po sa ating pong programa, dito po sa Bombo Radio Tugigaraw, dahil tayo po ay live, no? Hindi lamang po sa himpapawid ng Bombo Radio Tugigaraw. Tayo po ay naka-live stream via Facebook Live through your Cagayan Provincial Information Office at gayon din ng Bombo Radio Philippines. Kumusta kayo apo? Aldaw apo itatati Domingo, Mayo 24, hantay kaliplipatan ti makigimong. Wag natin kalimutan na magsamba. Marami pong kapamaraanan, no? May mga online po na misa. Dito'y Bombo no alas 8 ti bigat at dati misa dita apo idadaulwan ni apo Father Gary Agkawili ti misa ti Bombo, no alas 8 po yan ng umaga, no para baka no maliplipatan nyo apo ti makigimongin at oray met online mabalin met dayta Sunday po ngayon, no, wag nating kalilimutan yan. Tuloy-tuloy po tayo sa paglilingkod po sa inyo. Update lamang ho tayo, no, sa status ng COVID cases sa ating pong bansa. Katunayan ay may 180 manin apo nga nainayon nga bilang iti COVID-19 na impeksyonan na tinamaan kahapon, no? Kaya ngayon ang sumatotal na COVID cases natin sa buong Pilipinas 13,777, no? 13,777. Ti pimusay gaputi COVID ti Pilipinas 863. Walo po ang pumanong kahapon, habang 3,177 naman ang gumaling na sa COVID, 85 po kahapon. Kaya makikita ho natin na hindi pa ho natin na-flatten yung curve, no? Kung kaso ng COVID sa Pilipinas ang pinag-uusapan. Ito pa ho ay marami ho nagsasabi na eksperto na hindi pa itong actual na bilang kung tutuusin talaga. Kaya walang dahilan po na tayo po ay magpakampante. Magpasalamat tayo na dito po sa Region 2 at sa Cagayan at asidegin na po nga malpas di second phase iti GCQ tayon. Ag-enmet the second phase to no 31 katawan pa tinainay na yun nga COVID positive, no? Kaya ganun na lamang ho ang pagsusumikap ng ating po mga lokal na pamahalaan, ng ating pong pamahalang panlalawigan na kung pwede lang, no? Huwag ho nating payagan na masingitan ho tayo dahil isang kaso lang ibayo po ang kanyan, ang idudulot ho na epekto at problema sa atin. No, malagip yun yung first patient ti COVID dito'y Cagayan. Yung BFP personnel, no? Isa lang ho siya na dumating dito, no? Doon ho nagsimula ho yan. Hanggang naging 17 ang kaso natin at sa awa ng Diyos. Napagaling ho lahat po yan, no? Pero ang mahalaging salik ko dito ay yung sama-sama po nating pagbabantay. Tulad nga ng sinasabi ng ating ama ng ating lalawigan, nagpapasalamat siya na vigilant tayo. Na pag may nakalusot, may dumating, inire-report agad.
sa mga kababayan po natin na nagpupumilit pumasok na hindi ho dumadaan sa tamang proseso, abay unawain ho ninyo, no? Hindi ho namin kayo pinandidirihan, hindi ho namin sinasabi na carrier po kayo. Ang iniiwasan ho natin dito ay ito pong COVID-19. Ayaw namin na mapahamak kayo at ayaw din namin na mapahamak yung uuwian nyo dito. Isipin nyo na lang yung mga uuwian ho ninyo, no? Kaya sapay ko maapo nga maawatan nyo amin dito eh. Kung bakit ang higpit-higpit, no? Oray man kagura yun, nagadot ibagbagayo, ang ko nang ni Apo Governor, importante na ito eh. No? Kung hindi natin gagawin ito, pupulutin talaga. Tingnan na nangyayari sa ibang mga bansa. Gusto nyo ba mangyari sa atin yun? Singapore na lang. Halos 30,000 na mahigit ang kaso nila. Dati, konti lang. No? Alas 5:38 po ng umaga, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Habang humihigop tayo ng mainit na kape dito, no? Ay katuwang natin siyempre, katambal natin tuwing umaga, ang ama po ng ating pong lalawigan. Hindi pwedeng hindi ho natin siya ugnayan at araw-araw ay napakahalaga po ng kanya po mga tinuturan, no? Dito po sa pang-araw-araw po nating pagharap dito po sa problemang ito. Governor Manuel Mamba, sir. Good morning, sir. Si Caro G po ito, inyo pong katambal muli. Welcome po muli sa ating programa. At magandang umaga po, Governor Manuel Mamba, sir. Hapon. At saka Kahapon. Opo. ngayon, no? Napauwi na at kung naman na, negative na lahat yun. Aha. So, naka-recover na yung 17 natin lahat. Sa mga PUMs po naman natin, nag-increase ng korte from 532 to 6, 5. Pero Rogie, gusto ko ikuan lang, no? Sa mga assistance, sa food assistance na galing sa ating probinsya. Yes, sir. Oo. Pinamimigay natin or dina-download natin sa mga towns, no? Opo. First tranche tayo, nag-second tranche tayo. Gusto ko lang malaman nila, no? Para naman alam nila, baka akala nila nagpapabaya yung ating provincial government sa pagbibigay po ng mga ayuda, lalo na sa mga food assistance, no? Gusto ko lang isa-isahin yung bawat town para alam po nila, no? Sa Santa Ana, nung una nakapagbigay tayo ng 392 kavans ng 50 kilogram na rice and 408 na boxes ng mga noodles. And then for the second tranche, nagbigay tayo ng 420 kavans of rice and 12,582 na kwan na mga bihon ito. Opo. Bihon na ginawa natin. Nagkakahalaga ito ng 1.973 million, no, sa Santa Ana. Sa Gonzaga naman, nung una nagbigay tayo ng 431 sacks of rice, 50 kilograms ito, no? 448 na noodles, no, boxes. Sa second tranche naman, 615 kavans and 18,444 na kuwan naman ito, na bihon. Nagkakahalaga po naman ito ng 2.517 million, no? Para alam po nila. Sa Santa Teresita naman, nung una, 215 kavans of rice. Depende ho kasi ito sa number of families or Opo. Kung ilan yung or household. 67 boxes of noodles. Nung second transport, 242 naman. 242 kavans of rice and 7,668 pieces of bihon, no? Mga sachets po ito. Nagkakahalaga po ng 1.142 billion pesos.
And then sa Bugay po naman, nung una, nagbigay tayo ng 338 cans of rice, 252 boxes of noodles. Nung second tranche po, 443 cans of rice and 13,290 pieces or sachets of bihon. Nagkakahalaga po ng 1.961 million. And then sa Lalo po, nagbigay naman tayo ng una ng 514 cans of rice and 457 boxes of noodles. Nung second tranche po, 628 cans of rice at 18,834 noodles, bihon. Nagkakahalaga po ito ng 2.773 million pesos. And then sa Gataran po naman, 644 cans nung una plus 201 boxes of noodles. Nung sa pangalawa po ay 793 cans of rice and 23,787 pieces o sachets of noodles. Nagkakahalaga po ito ng 3.538 million sa Gataran. Sa Apare naman po ay nagbigay tayo ng una ng 699 cans of rice plus 728 boxes of noodles. Nung pangalawa naman po, 905 cans of rice and 27,132 sachets of noodles. Nagkakahalaga po ito ng 3.873 million. So doon sa kwan po natin, na naibigay sa Kamalanyugan po naman, nagbigay po naman tayo ng 275 cans of rice plus 286 boxes of noodles. Nung second tranche po, 390 cans of rice and 11,679 sachets of noodles of bihon. Nagkakahalaga po ito ng 1.5 million pesos. No? And then, sa second district naman po, sa Santa Praxedes, maliit na town ng Santa Praxedes, nagbigay tayo ng 49 cans of rice and 51 boxes of noodles nung una. Nung next tranche po is 55 cans of rice and 1,650 sachets of bihon. Nagkakahalaga po ng 252,000 pesos po ito. Alam naman natin, napakaliit naman ng Santa Praxedes ng town. And then sa Claveria po naman, nagbigay po tayo ng 363 cans of rice and 378 boxes of noodles. And nung pangalawa po, 457 cans of rice and 13,689 sachets of noodles. Nagkakahalaga po ito ng 1.981 million. And then sa Pamplona po, nagbigay din naman tayo ng 263 cans of rice and 273 boxes of noodles nung una. Nung pangalawa po, 354 cans of rice and 10,602 sachets of noodles. Nagkakahalaga po ito ng 1.486 million. Okay, sir. And then sa Sanchez Mira, nung una, nagbigay tayo ng 282 cans, 393 boxes of noodles. Nung pangalawa po, 469 cans of rice and 14,061 sachets of noodles. Nagkakahalaga po ito ng 1.797 million. And then sa Abulog naman po, sa Abulog, nagbigay po tayo ng nung una, 372 cans of rice, 116 boxes of noodles. Nung pangalawa po, 466 cans of rice and 13,974 pieces or sachets of noodles of bihon. Nagkakahalaga po ng 2.058 million. Okay. Sa Ballesteros naman po, nagbigay po tayo ng una ng 413 cans, 132 boxes of noodles. Nung pangalawa po, 483 cans of rice and 14,475 sachets of bihon.
nagkakahalaga po ito ng 2.223 million pesos. Aha. And then sa Alakapan po naman, 389 cans of rice nung una plus 405 boxes ng noodles. And then yung pangalawa po, 511 cans of rice and 15,321 no? Sachets of noodles, nagkakahalaga po ng 2.172 million pesos. No? And then sa Lasam po naman, nung una, 452 cans of rice, 470 boxes of noodles. Nung pangalawa po, 532 cans of rice plus 15,945 sachets of noodles. Nagkakahalaga po ng 2.383 million. So, and then sa Kalayan po, no? Kalayan, ito, hindi pa kumpleto ito dun sa second tranche nila, no? But anyway, nung una, 196 cans of rice, 204 boxes of noodles. Yung pangalawa, rice, wala pa. Hindi pa na-deliver. Pero ang next na i-deliver natin sa kanila is 219 cans of rice po. No? Sa And Kalayan. then yung bihon na i-deliver na 6.558. Nagkakahalaga po lahat-lahat yung na-deliver na ng 510,000 pesos. So, kahit na paano po, nakukumpleto natin, no? Merong 6 na lang na towns na hindi natin nakumpleto katulad ng Tugigraw, no? Ang Tugigraw po, nung una, nakapag-deliver tayo ng 1,677 cans of rice and 873 boxes of noodles. Yung next po, hindi pa natin na-deliver, pero yung bihon natin, 77,535 nag-deliver na. Ang kulang pa natin sa Tugigraw po is 2,585 cans of rice. Okay. No? I-deliver po natin yan kaagad-agad. No? Sa Igig, na-deliver na po lahat ito. Nung una, 309 cans of rice. No? Okay. And nakapag-deliver tayo ng bihon. No? Ang naibigay natin kaagad doon nung una, 9,270 sachets of bihon. Nung pangalawa po, 471 cans of rice and 14,121. No, nagkakahalaga po ito ng 1.769 million. No? 1.769. Yung sa Tugigraw, kulang pa tayo ng 2,585 no? na cans of rice. Ang halaga ho ng naibigay natin except the rice, mga 3.689 million. 3.689. Siguro aabot yan ng mga more than 5 million, less than 6 million pesos po sa Tugigraw. Sa Peña Blanca po, no? Ito po, inidiretso po natin yung second tranche natin dahil hindi po ini-entertain. Hindi po tayo ni-entertain ng mayor at mga kapitan. So, next tranche nila, ibibigay natin na diretso sa kanila po para makasigurado tayo dahil, ewan ko, hindi ko maintindihan. Peña Blanca lang naman yung ganyan sa atin, no? At yung vice mayor nga dyan, mag-draw daw kami ng baril. Wala naman akong kwan sa kanya dahil babae naman siya. Si Intoy, ang gusto kong kadraw kung gusto nila. Pero yung babae, di naman tigakagayan yan. Kaya walang pagmamahal sa atin yan. She will just use all of us. But the love and care for the Cagayanos and the people from Peña Blanca, you do not expect from anyone who's not even from the place, no? At alam naman natin ang history niya kung paano nakapasok yan dito sa atin. It's not, hindi ako nanlalait, no? Pero they are not the people who could talk that way to us, no? Correct. Mahalin nila yung Peña Blanca. Pag nakikita kong mahalin nila yung Peña Blanca, murahin niyo ako hanggang gusto niyo. But I want to see the love and the care and the empathy to the people of Peña Blanca from you. Bago niyo murahin ang kagayanong katulad ko. O bago nyo sabihin na magdodraw tayo. Dahil you are not, hindi kayo yung klase ng papatulang ko. Gusto ko Cagayano rin ang pumatol sa akin kung gusto nila. Hindi yung dayuhan na katulad nyo na naghahari-harian dito sa atin. So we will go directly to them. Ganun din po yung mga tupad natin dyan. No, hindi pa natin na-distribute because alam nyo naman, no?
na yung mga kapitan dyan, mga adikta-dikta or hindi ko alam, takot sila o ayaw lang nila makipag-away para sa mga constituents nila. Kasi sa atin, makikipag-away tayo para sa laban ng mga tao natin. Hindi umiimik. Kahit na presidente pa kalaban natin, tatayuan natin para sa interest ng tao natin. I think that should be the way. Kahit napatayin tayo dahil sa pakikipaglaban natin sa mga interest ng tao natin, I think that's the most important sa buhay ng isang leader. Binoto tayo to talk for their interest. Kaya tumatayo ako kahit na presidente sa impeachment, kahit na sinong kalaban. Basta ang nilalaban ko, hindi para sa sarili ko. Para sa mga taong bumoto, nagpalaki sa akin. And represent ko yung interest. Sana ganun din po kayo. Hindi lang yung sarili nyo nilalaban nyo. Yung interest ng tao ang tignan nyo. Kaya sana mga tiga Peña Blanca, unti-unti magising po kayo. No? Huwag kayong padidikta sa mga ganitong tao. No? Huwag kayong matatakot, basta tama yung pinaglalaban nyo. Huwag kayong gumawa ng istorya, yung sa totoo lang. Ganyan din yung mga kapitanes at barangay officials na. Ang pinagkauutangan nyo ng inyong posisyon, mga taong bumoto sa inyo. Parehinan, wala kanyan, kami. Naasahan kan gobyerno na elektado rito tulay. Anyway, pupunta kami dyan at tutulong kami. Diretso po sa inyo. Hindi na kami dadaan sa mga kapikapitan nyo o sa mga mayor nyo. Para kung ayaw nyo naman, kayo mga tao sabihin nyo sa akin, hindi na ako pupunta sa Peña Blanca. Pero habang gusto ng mga tao ng Peña Blanca na tulungan namin ng provincial government sila, pupunta po kami dyan, tutulong sa inyo. Anyway, sa Enrile naman, nung una, nakapagbigay tayo ng 378 kabans of rice. No? And then sa pangalawa po, no, ngayon naman, wala pa tayong maibibigay. No? Kukom pa lang, dating pa lang po. At nakapag-deliver naman na tayo ng bihon, 14,302. Ito po yung nagkakalaga ng 1.359 million na inaibigay natin sa Enrile. Hintayin nyo lang po dahil kulang po tayo ng deliveries pa ngayon, no? Galing sa NFA. And then sa Baggao po, hindi po natin na i-deliver pa lahat. No? Kasi meron pa tayong kulang doon na ilang kabans of rice ito? 429. Hindi po. Dali lang. Meron pa tayong 1,097 na kulang sa Baggao. Rice, no? Hintayin nyo lang ng konti sa Baggao. No? Pati Tugigraw, ganun din sa Enrile. Hintayin nyo lang po. No? Ang Baggao, ang na-deliver na natin doon ay nagkakahalaga po ng 3.7 million na. Kasi ang malaking town din po ang Baggao. Correct. Dito naman sa Tuaw po, no? Na-deliver naman na natin lahat, no? Nung una, sa rice, 678, no? 678 kabans. Ang bihon po kaagad ang naibigay doon, walang noodles, ay 20,337 sachets. Yung pangalawa po, 926 kabans of rice and 27,000 noodles, bihon po. Nagkakahalaga po ng 3.6 million pesos. And then sa Rizal po, 203 kabans nung una, 6,066 na bihon na sachets. Yung pangalawa po, 288 and 8,634 na allocation sa bihon. Nagkakahalaga po ito ng 1.1 million pesos. And then sa Santo Niño, 333, no? And then sa bihon po, 5,963. Nung pangalawa, 300 kabans and 8,988 po. Nagkakahalaga po ng 1.4 billion pesos. And then sa Piat naman po, 277 kabans. And then bihon, 8,299. And then ngayon po, 360 kabans and 10,797 na bihon po, nagkakahalaga po ng 1.44 million.
And then sa Sulana po, may kulang pa tayo sa Sulana na 1,157 kabans of rice, no? And pero naibigay po natin 951 plus bihon po na 28,518. Nakapagbigay na rin po tayo ng bihon ulit, no? 34,698. Na sachets, nagkakalaga na po ito ng 3.3 million. May kulang pa tayo na 1,157 kabans. Sa amulong naman po, na-deliver na natin lahat, no? 535 kabans of rice, 16,047 pieces na sachets ng bihon, and then yung next po, 657 kabans, and then 19,689 na bihon po. Nagkakalaga po ito ng 2.764 million pesos. And sa Alcala po, no, 463 kabans of rice, then 242 noodles, no, na plus 6,932 na pieces na bihon din. Nung una, nung second tranche is 555 kabans of rice plus 16,638 no pieces of bihon. Nagkakahalaga po ito ng 2.496 million pesos. So makikita niyo po ang nagastos na natin para sa ito, partial po ito is about 63 million pesos para sa food assistance po natin. Gusto ko pong i-report sa inyo to para transparent po tayo sa lahat ng transaksyon natin. Correct. At ito po ay na-deliver sa mga mayors, no? Except for Peña Blanca. I-deliver natin diretso sa tao po. Kasi yan po ang gusto natin na lahat po ay mabibigyan ng konting tulong, no? Para sa kanila. At doon naman po sa ating mga grader, lahat naman po ay tinanggap nila, including that of Gataran. So makita niyo po ito, hindi ko pinupolitika ito. Lahat Correct. po ay bibigyan. Depende lang kung paano yung treatment naman nila sa provincial government nila. No? Kasi kung binabastos po tayo, bastos din po tayo. No? Kung tarantado yung kalaban natin, tarantado din po tayo. Pero kung mabait po sila, mabait din po tayo. Ganyan, Rogie, ang klase ng politika na gusto kong ikuhan. No? Nakita naman natin. Sometimes I cut corners. Sometimes I'm extra legal. But I think we get to the interest of our people first and foremost. No? Yun po yung gusto natin gawin sa ating probinsya. After abuse of our leaders, nakita po natin what happened to us. Sabi ko nga po, tayo yung premier, tayo yung sikat na probinsya, tayo yung mayaman ng probinsya before. Pero sa pang-aabuso ng ating mga leaders, no, paggamit sa resources natin, nakita nyo what happened to us. No? Nung oo tayo ng oo sa mga tarantadong mga leaders na yan. Marami pong natitirang ganyan. Akala nila, enrile pa rin sila. Akala nila, no, pwede lang nilang loko-lokohin yung tao pa rin. We want to change that. Ito po yung gusto natin gawin dito. Ako po hindi tatagal dito. After my stint, wala na ako. Pero yung sistema naman na gusto nating mabago, baguhin na natin ngayon habang tayo ang nandito. Habang may lumalaban para sa maliliit na katulad po natin. Tama po. Dahil yung maliliit po, walang boses. Ayaw nila i-organize. Kung sino-sino lang yung gusto nila, yun na lang. Kahit eleksyon natin noon. Ganun naman eh. No, so nasana yung mga tao natin, pera-pera, ang liit ng tingin nila sa atin. Pag namatayan tayo, bibigyan tayo ng isang kaban, bibigyan tayo ng kung ano-ano, na konting libos. Ang lalaki po ng pera na hawak nila. No, gusto natin malaman kung saan nilalagay ng pera. Katulad sa Peña Blanca, 300 plus million ang hawak niyan every year. Ngayon, yung binabasa kanila na Bayanihan Fund is 30 million. Saan na pupunta yung 30 million? Dapat transparent po yan para alam natin kung saan napunta. No, kasi, di ba, ang lalaking pera ang nandyan. Konti yung tao, ang lalaking pera. Saan napupunta yung mga perang yan? No? Kaya,
Kaya ako, Rogie, I'm trying, siguro maraming takot na makasama rin ako. No? Na they don't want to change what has to be changed. No? Yes, sir. Na ako hindi pwedeng mabait. Hindi ako pwedeng mabait araw-araw sa mga tarantado. Pag tarantado ka, tatarantaduhin din kita. Kapag abusado ka, aabusohin din kita para mawala ka. Kasi kung hindi ako iimik, walang mangyayari, walang pagbabago na mangyayari sa atin. Ako, hindi ko sasayangin ang mga tao na aalis sa tabi ko kung hindi nila ipaglalaban yung alam kong dapat na ipaglaban. Kasi sa akin, I've been here and I don't want a status quo. Hindi ako kontento sa dinatnan kong klase ng politika dito sa Cagayan. And I want to change it to a better kind of policies, to a better kind of governance. And I hope that when I get out, yung mga tao ma-appreciate nila yung gusto kong gawin dito. Okay. Dahil marami po akong mga kalaban na malalaking tao. Maraming ayaw sa akin na gustong-gusto yung dati na gawain nila. Lalabanan ko po sila. Sa totoo lang. Yung mga kasama ko na hindi sumusunod sa laban ko, wala ho akong no love loss ako kung magtiwai-walay kami. No, pasensyahan. Ang importante sa akin, I wanted to be a leader. I wanted to lead this province. I wanted to change this province because I have never been contented with the kind of governance that I have. I would not say, no, let history judge me pag alis ko dito. But I have the best of intentions and I will continue doing so. Yung hindi susunod at hindi naniniwala sa atin, sige, labanan niyo ako. But I will fight it out with you. Kahit sino po kayo, wala akong pakialam. Wala ako pinipili. Alam niyo yan. Labanan ko yung mga kasama ko na marami rin akong pinalaki, marami rin akong tinulungan, marami rin akong pan. Pero when yung gusto kong gawin sa Cagayan, hindi ko nakikita. Hiwalayan ko po. Okay, sir. Ang importante lang po sa akin is let us change what has not worked for us. Bakit po tayo makukontento dun sa mga sistema na wala namang ginawang tama para sa atin, no? Sa mga tao natin. Apa. No? Pinapahirapan lang natin yung sarili natin, yung mahihirap, mas lalong naghihirap, yung mayayaman, mas lalong yung mayaman, hindi po pwede yung ganun. Kahit papano po, no? Iangat naman natin yung buhay ng mga hindi nakakaangat dito sa atin. So, yan ang gagawin ko in the next years that I will be the governor and I will continue doing so. Kung sinong makakalaban, kaya mo lumaban. Ganon din po ang gusto ko. No? At hindi po tayo pwedeng oo na lang ng oo dahil takot tayo na labanan yung mga dating nandyan na at dating mga kaugalian. Let us change it all together na para sa tao at para sa mas nakakarami. So, yun lang po ngayon, no? And we will continue transparent po sa inyo lahat. Papa. And I hope and pray, no? Na dadami po tayo na nakikipaglaban sa ganitong klaseng laban. So again, maraming salamat, Rogie, at sa oras na binigay mo na naman sa akin. At hopefully hindi ko kayo magsasawa dun sa ginagawa namin ni Rogie dito sa ating probinsya. Maraming salamat po and again, God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat din, Gob, ang ama po ng ating hong lalawigan. At kailanman, sir, hindi po kami magsasawa sa araw-araw na pakikinig sa inyo pong paglatag lagi ng inyong hangarin, ng busilak po ninyong saloobin para po sa kapakanan ng nakakaraming bilang ng mamamayang Cagayano. Napakapalad namin na nariyan kayo na siyang sandigan at sandalan namin, lalo't-lalo na sa mga ganitong pagkakataon at sa ganito pong sitwasyon. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Muli, Karojin Sending po, mabuhay ang sambayan ng Cagayano. The contents of the preceding program and the opinion expressed by the commentator are solely his own and are not in any way reflective of nor sanctioned by the management of Bombo Radio Philippines.